Magandang araw! Welcome sa Values Education 10, Term 2, Week 1. Ngayong linggo, ating pag-aaralan ang mga katangian ng pagmamagulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga katangian ng pagmamagulang. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang pagbuo ng positibong pananaw sa mga katangian ng pagmamagulang na may pagkilala sa konteksto at kakayahan ng bawat pamilya upang malinang ang pagiging maunawain. Para sa layunin pampagkatuto, nasusuri ang mga katangian ng pagmamagulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At para sa lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo, ito ay ang pagiging maunawain. Bilang baliktanaw sa nakaraang mga aralin, pumili ng isa sa 10 pagpapahalaga ayon kay Swartz at ipaliwanag kung paano ito nagiging gabay sa pagpaplano sa buhay ng isang mag-aaral na tulad mo. Nariyan ang salitang pagsasarili, tagumpay, pagsunod, hedonismo, tradisyon, pag-uudyok, kabutihan, kapangyarihan, seguridad at universalismo. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto ng aralin, narito ang salitang pagmamagulang. Ano ang unang salitang pumasok sa iyong isip nang makita ang salitang pagmamagulang? Paano nakaaapekto ang iyong sariling mga karanasan at pagpapahalaga sa iyong pag-unawa sa konsepto ng pagmamagulang? Paghawad ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pagmamagulang. Ito ay ang proseso ng pagpapalaki ng mga anak. Pampamilyang pagpapahalaga. Tumutukoy sa pagkakakilanlan ng pamilya kung paano nila palakihin ang kanilang mga anak. Paniniwala. Ito naman ay tumutukoy sa mga pinaniniwalaang prinsipyo. Kultura. Tumutukoy sa mga kinagisnan, kaugalian, tradisyon, sining, wika, at iba pang mga aspeto ng isang pangkat ng tao o lipunan. Karanasan. Ito ay mga pangyayari, sitwasyon, o kaganapan na naranasan ng isang individual sa buhay. Mga katangian ng pagmamagulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang pagmamagulang ay isang proseso ng pagpapalaki, pagpapaunlad, at pagsuporta sa pisikal, intelektual, moral, politikal, ekonomikal, sosyal, at espiritual na pag-unlad ng isang bata tungo sa pagtanda at sa buong buhay. Ang bawat individual ay maaaring maging magulang sa tamang panahon. Habang lumalawak at umuunlad ang kalaman ng isang tao, maaaring tumataas din ang kanyang kakayahan na maging isang magulang balang araw. Ang pagmamagulang ay isang kasanayan na natututuhan at nahahasa sa paglipas ng panahon. Sa prosesong ito, ang mga magulang ay natututong bumuo ng mga magagandang katangian at kilos na makakatulong sa kanilang pagtuturo at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga aspeto ng buhay, walang tiyak na formula o solusyon para sa lahat. Ito ay isang personal na paglalakbay na nangangailangan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pangangailangan at karanasan ng bawat pamilya. Ano ang mga katangian ng mabuting pagmamagulang? Mayroon bang tiyak na mga bagay na kailangang gawin upang maging maganda ang kanilang pagmamagulang? O hindi magandang pagmamagulang? Bawat bata ay magkakaiba at gayon din ang bawat magulang. Ang bawat pamilya ay may kani-kanilang mga natatanging pangangailangan at sitwasyon. Narito ang ilan sa mga natatanging katangian ng pagmamagulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Una, nagpapahayag ng pagmamahal. Ito ay ang pagpapakita ng pag-aalaga, pagmamalasakit,
at pagbibigay ng suporta sa mga anak. Ito ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng mga salita, kilos, o mga simpleng gawa tulad ng pagbibigay ng yakap o halik. Pangalawa, nagpapakita ng epektibong komunikasyon. Mahalaga na magkaroon ng maayos at malinaw na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak. Dapat maging bukas at handang makinig sa mga suliranin o mga kwento ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng epektibong komunikasyon, mas madali para sa mga magulang na maunawaan ang pangangailangan at kaisipan ng kanilang mga anak. Pangatlo, nagtatakda ng mga limitasyon. Importante na magtakda ng mga limitasyon at mga alituntunin sa tahanan. Ito ay maaaring tungkol sa oras ng paglalaro, limitasyon sa paggamit ng gadgets, o mga patakaran sa pagsunod sa mga tahanan. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon, natuturuan ang mga bata ng disiplina at responsibilidad. Pang-apat, napapamahalaan ang sariling stress. Bilang magulang, mayroong iba't ibang pagkakataon na nagdudulot ng stress. Mahalaga na matuto kang pamahalaan ang iyong mga hirap at stress upang hindi ito maipasa sa iyong mga anak. Maaaring gamitin ang mga stress management techniques gaya ng exercise, pagbabasa, o pagpapahinga upang matulungan kang mag-relax at makahanap ng solusyon sa iyong mga problema. Panlima, napananatili ang magandang ugnayan sa asawa. Mahalaga na magkaroon ng mabuting samahan at kooperasyon sa pagitan ng mga magulang. Dapat magkaroon ng maayos na komunikasyon, pagtutulungan, at pag-aambagan sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak. Pang-anim, natuturuan maging responsable. Bahagi ng pagiging magulang ay ang pagtuturo ng mga anak ng mga responsibilidad. Pang-anim, natuturuan maging responsable. Bahagi ng pagiging magulang ay ang pagtuturo sa mga anak ng responsibilidad. Dapat turuan silang mag-alaga ng kanilang sarili, magbahagi sa mga gawaing bahay, at matuto maging disiplinado. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng responsibilidad, nakatutulong ang mga magulang na maituro sa mga anak na maging malalaki at mapagkakatiwalaang individual. Pampito, nagiging mabuting halimbawa. Dapat silang maging modelo ng tamang pag-uugali, pagrespeto, at pagiging matapat. Ang mga anak ay mas malamang nasusundan ang mga salita at kilos ng kanilang mga magulang, kaya't mahalaga na maging magandang ehemplo ang mga ito. Pangwalo, nagbibigay ng bagong mga karanasan. Ito ay maaring pagsasama-sama sa mga pampamilyang aktibidad gaya ng field trip o mga pagkakataong magtutuklas at matuto ng mga bagong bagay. Pangsyam, nagiging positibo. Dapat silang magbigay ng suporta at panghikayat sa mga pangarap at tagumpay ng mga bata. Ang positibong pananaw at pag-uugali ay malaki ang impluensya sa pag-unlad at kasiyahan ng mga anak. Mga tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak sa ilalim ng Presidential Decree No. 60, Article 46 ng Child and Youth Welfare Code. Una, bigyan sila ng pagmamahal, pagdamay at pangunawa. Pangalawa, ipaabot sa kanila ang mga benepisyo ng moral na patnubay, disiplina sa sarili, at pagtuturo ng relihiyon. Pangatlo, pangasiwaan ang kanilang mga aktibidad, kabilang ang kanilang paraan ng paglilibang. Pang-apat, ikintal sa kanilang isipan ang halaga ng pagiging masipag, pagtitipid, at tiwala sa sarili. Panlima, pukawin ang kanilang mga interes sa mga gawaing pampubliko. Ituro sa kanila ang mga tungkulin ng pagkamamamayan at paunlarin ang kanilang paninindigan para sa kanilang bansa. Pang-anim, payuhan sila ng naaayon sa anumang bagay na nakaaapekto sa kanilang pag-unlad at kagalingan. Pang-pito, magpakita ng magandang halimbawa. Pangwalo,
Bigyan sila ng sapat na suporta ayon sa itinakda ng batas, lalo na ang Artikulo 290 ng Family Code. Pangsyam, pangalagaan ang kanilang ari-arian kung mayroon man, ayon sa kanilang pinakamabuting interes alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo 320 ng Kodigo Sibil. Tandaan, ang pagmamagulang ay isang mahalagang tungkulin na kinakailangan ng iba't ibang katangian, proseso, at gawain na dapat gampanan, nang sa gayon, maging maayos ang paglaki ng kanilang mga anak. Pagmamagulang sa Pilipinas. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng natatanging kasaysayan, mga pagpapahalaga, karanasan, pakikibagay, at paraan ng pamumuhay na nagbibigay katangian sa mga Pilipino at sa kanilang kultura. Ang paniniwala, kultura at karanasan ay mga pangunahing salik na nakaaapekto sa pagmamagulang. Ang mga ito ay naglalarawan sa mga halaga, tradisyon, at kaugalian ng isang tao o isang komunidad na siyang bumubuo sa kanyang pagkatao bilang magulang. Paniniwala. Tumutukoy sa mga pinaniniwalaan at prinsipyo na nagbibigay ng direksyon at gabay sa isang magulang. Halimbawa, para sa ilang mga magulang, ang relihiyon ay isang malaking bahagi ng kanilang paniniwala at nagsisilbi bilang gabay sa kanilang pagpapalaki ng mga anak. Kultura. Ito ay isang malaking salik na nakakaapekto sa pagmamagulang. Ang bawat kultura ay may sariling mga kaugalian, mga saloobin, at mga inaasahan sa tungkulin ng mga magulang. Halimbawa, sa Pilipinas, mayroong malasakit at pagmamahal sa mga anak na nakapaloob sa kulturang Pilipino. Ang mga magulang ay inaasahang maging mapagmahal, maalaga, at maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Karanasan. Ang mga karanasang naranasan natin noong tayo ay mga anak ay naglilikha ng isang pamamaraan na maaaring gamitin natin bilang mga magulang. Ito ay maaaring maging positibo o negatibo base sa mga karanasang ating naranasan. Halimbawa, kung tayo ay nakaranas ng pagpapahalaga, pagmamahal, at suporta mula sa ating mga magulang, mas malamang na maisasalin natin ito bilang mga magulang din sa ating mga sariling anak. Sa kabilang banda, kung tayo ay naranasan ng pang-abuso, pagkukulang, o kawalan ng suporta, maaaring ito ay humahadlang sa atin sa pagiging epektibong mga magulang. Ang paniniwala, kultura, at karanasan ay naglalarawan bilang ugat ng pagmamagulang. Ang pag-unawa sa mga ito ay magiging pundasyon upang maipakita natin ang mga katangian ng pagiging mabuting magulang. Para sa ating gawain, tukuyin ang mga katangian na kinakailangan sa pagmamagulang at ilagay ito sa unang hanay. Pagkatapos, isulat sa ikalawang hanay ang kahalagahan o epekto ng bawat katangian sa pagpapalaki ng mga anak. Gawin ito sa paraang bukas at malinaw. Sa ikatlong hanay, ilagay ang halimbawa o sitwasyon kung paano ang bawat katangian ay maipapakita o maipapatupad sa pang-araw-araw na buhay ng isang pamilya. Gawing batayan ang nakatalang halimbawa. Katangian ng pagmamagulang, nagpapahayag ng pagmamahal, kahalagahan o epekto sa pagpapalaki ng anak. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa at nagpapalakas sa kanilang damdamin ng pagkakakilanlan. Halimbawa o sitwasyon. Kamustahin ang anak pagdating galing sa paaralan sa pamamagitan ng mainit na pagyakap at matamis na ngiti. Pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga katangian ng pagmamagulang na pinaka-importante para sa iyo? Bakit? Paano mo magagamit sa hinaharap ang mga katangian na ito sa iyong sariling buhay bilang isang magulang o bilang isang individual? Hanggang dito na lamang. Kita tayo sa susunod na aralin.